Pero Pull! Yeah! Woohoo! Sa inyo, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kasaysayan ng wika at panitikan sa panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon sa kasaysayan, tinagurian itong ginintuang panahon dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsunod ng kultura, kaugalian at Pero Pull! Yeah! Woohoo! Sa inyo, sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang kasaysayan ng wika at panitikan sa panahon ng Hapon. Sa panahon ng Hapon sa kasaysayan, tinagurian itong ginintuang panahon dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsunod ng kultura, kaugalian at paniniwala ng Pilipino. Isang bahagi ng pakikipagtalastasan, kalipunan ito ng mga simbolo, tunog at mga kaunay ng patas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Habang ang panitikan ay ang pagsulat ng tuwiran o tuluyan na patpatulak. Pinasok ng militar ng Hapon ang Manila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang Bataan sa puwersa ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. Ang mga bilanggo ng digmaan ay pinaglakad ng mga Hapones ang tinawag na Marsya ng Kamatayan, papunta sa isang kampo ng konsentrasyon sa kampas sa lalawigan ng Tarlac. Ito ay itinuring na gintong panitikan dahil sa panahon ng Hapon ay sumibol ang panitikang Pilipino sa bansa, na kung saan ipinagbawal ng mga Hapon ang pagsalita at pagsulat ng wikang Banyaga, partikular na ang Ingles. Sinakop ng mga Hapones ang bansang Pilipinas noong 1941 hanggang 1945. Kasabay nito ang paghinto ng panitikang Pilipino. Nangyari ang kalawang digmaan pandaigdig kung kailan nilusog ng imperyo ng Hapon ang Pilipinas na dating nasa ilalim ng kapangyarihan ng mga Amerikano. Ang mga lingwaheng magazine na dapat ay sinulat sa Ingles, pinalitan na ito malibang sa Turbine at Philippine Review. Dahil dito ay natigil ang panitikan natin sa Ingles. Pinatupad ng mga Hapones ang isang ordinansa na kung tawagin ay Ordinansa Militar BLG-13 na nag-uutos na gawing opisyal ang nawika, ang Tagalog at Nihongo. Sa panahon din ito, muling mapagbigyan ng pagkataong mapigyang edukasyon ang mga Pilipino at binuksan ang paaralang bayan sa lahat ng antas. Tinuro din ang wika ng mga Hapon na kung saan
kung saan ang gobyerno, militar ang siyang nagturo ng mga turo sa mga guro. Ngunit mas pinagtuunan ng pansin ang paggamit ng wikang Tagalog. Umunlad naman ang panitikan sa Pilipino noon dahil lahat ng sumusulat ng Ingles ay bumaling lahat sa Tagalog o Pilipino. Isa na lamang dyan si Juan C. Laya na nooy nakilala sa pagsusulat ng Ingles, Tagalog. Si Juan Cabreros Laya ay isang manunula. Isinilang siya sa San Manuel, Pangasinan noong 12 Hulyo 1911. Ang kanyang mga magulang ay sina Telesforo Laya at Alejandra Cabreros. Siya ang unang punong gurong Pilipino ng Manila North High School. Ilan sa mga bunga ng kanyang panulat ang Humiliation of His Children noong 1931, Out of Storm noong 1939 at His Native Soil noong 1940 na nanalo ng unang gantimpala sa unang Commonwealth Literary Contest sa taon ding iyon. Magandang araw. Sa panahon ng hapon, nagdalawang uri ng tula ang bayani sa panahon ito. Ito ang karaniwan at malaya, at yung madalakayin o ang mga bat tulang karaniwan. Ang tulang karaniwan ay may sukat at tugma. Sukat, ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo isang saklong. Tugma, ang tugma ang pagkapareho ng dulong tunog, isang taludtod at isang saklong ng tula. Halimbawa, ako may alaga, maasong mataba, kung totoong haba, makinis ang mukha. Ang tulang malaya naman ay isang uri ng malikaing tula na pinakamadali dahil walang sukat at tugmaan. Malayang kaluturan, walang sukat, walang tugma. Halimbawa, ang mundo ay isang libro ni Jessa Villani. Isa ka lamang maliit na bagay. Kung wala ka mang halaga sa iba, hindi ka man nagugustuhan ng ilan. Pero isa ako sa naligaya sa iyo. Yung amoy mo kasi ay tila isang bulaklak. Tuwing nasa kamay na kita at aking binabasa ang bawat letra. Akin itong dinadama. Ako iyong dinadala sa ibang mundo. At ako'y parang napupunta sa istorya. Lahat kasi na pagnapan ay tila imahinasyon. Ikaw din ay tila isang kaibigan at nagbibigay ng saya at nag-aalis ng problema. Kahit minsan hirap ako na bilhin ka, sulit naman sapagkat walang katulad, nagbibigay ng kasiyahan na parang ikapitong langit na. Bilanda ako, isa si Juan Cabreros Laya sa mga nakilala sa pagsulat sa wikang Ingles. Sa Tagalog, mayroong dalawang uri ng tula na naging tanyag lahat na mayani sa panahon ito. Karaniwan, na ang ibig sabihin may sukat at tugma. Malaya, ibig sabihin naman ay ang malayang alugturan, walang sukat at walang tugma. Mga dapat rin alamin ang mga halimbawa ng tula na ang haiku at tanaga. Haiku. Ang haiku ay matagal nang kilala sa Japan. Ito ay umusbong noong ika-15 siglo. Ang haiku ay isang anyo ng tula na umusbong sa Japan. Ang haiku ay may tatlong taludtod. At ang kauban nito ay mayroon lamang ng 17 pantig. Tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kanaugali-ang ginagamit sa wikang Tagalog. May 4 na taludtod at bawat taludtod ay may 7 pantig. Yay! Ang tulang tanaga. Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na kaugalingang ginagamit sa wikang Tagalog. Ito ay may sukat at tugma, may 4 na taludtod at bawat taludtod ay may 7 pantig. Halimbawa, kaibigang ni Emilita Perez Diaz. Ang katuto kapag tunay hindi ngiti. Ang pang-alay kundi isang katapatan ng mataos na pagdamay. Palay ni Ildefonso Santos. Palay iyang marino. Nang humangi, yumuko, ngunit muling tumayo.
nagkabunga ng ginto. Pag-ibig ni Emilita Perez Bias, wala iyang sa palabat at sa puso nakatatak. Nadarama't nalalasap ang pag-ibig na matapat. Ito ang mga karaniwang halimbawa ng mga tulang tanaga. Maliban sa mga tula na naging tanyag sa panahon ng mga Hapon, mayroong ding dula. Ang dula naman ay tumutugon sa lahat ng paksa na naghihingin ng isang katotohanan drama sapagkat nangingibabaw sa mga dulang sinulat noon ang init ng damdamin ay timtim na pagmamahal ng unang anak sa ina na kasuyo sa kasintahan at gayon din sa mga pagkilala sa tungkulin ng pag-ibig sa isang inyong bayan. Ang mga malalaking sinihan ay ginawang tanghalan, pinigil ang pagpasok ng pelikulang Amerikano, talagang nanglilim ang panitika ng Ingles noong panahon ng mga Hapon. Hindi lahat ang nakasulat sapagkat sila'y takot na pagbintangan ng mga Amerikano. Kabilang sina Federico Mangas, Francisco B. Icasiono, Salvador Lopez Manuel Aginta. Sa pagdating ng mga Hapon sa ating bansa ay nabago hindi lamang ang pamumuhay ng mga Pilipino, kung hindi pati na rin ang wika at mga panitikan katulad ng aming naibahagi.